Sino nga ba ang mas takot mong makaharap? Isang estrangherong nakasalubong mo sa madilim na eskinita o ang taong nakangiting nakikipagkwentuhan sa iyo sa hapagkainan habang lihim pala nagpaplano ng iyong kapahamakan? Ang unang sitwasyon ay nagdadala ng takot na madaling iwasan o paghandaan dahil alam mong may panganib. Ngunit ang ikalawa ay isang uri ng kataksilan na dahan-dahang pumapatay sa iyong pagkatao dahil ang kalaban ay ang taong pinakamalapit sa iyong puso. October 12, 2021. Isang karaniwang Martes ng hapon sa lungsod ng Antipolo, Rizal. Malamyos ang ihip ng hangin at unti-unti nang nagkukulay bughaw ang kalangitan. Alas 5 na ng hapon ngunit sa halip na kapayapaan, matinding balisa na ang bumabalot sa buong pamilya Alcantara. Karaniwan sa ganitong oras ay naririnig na nila ang masiglang boses at yabag na mga paa ng kanilang kaisa-isang anak na si Mark Alcantara, 22 years old, isang nursing student sa isang prestiyosong universidad sa Pasig. Si Mark ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang napakabait, tahimik at napakadisiplinadong anak. Hindi siya umaalis ng walang paalam at hindi siya nahuhuli sa pag-uwi mula sa kanyang mga klase sa laboratorio. Maluwag at matiwasay ang buhay ng pamilya Alcantara. Ang ama niyang si Eduardo Alcantara ay isang matagumpay na kontraktor ng structural design at may-ari ng isang malaking hardware store sa Rizal. Hindi naman sila marangya kung mamuhay at umiiwas silang maging magarbo. Pero alam ng buong kapitbahayan na may sapat silang kakayahan sa buhay. Subalit ang perang pinaghirapan nila sa pamamagitan ng dugo at pawis, ang siya palang magiging mitya ng isang malaking bangungot na yayanig sa kanilang tahimik na mundo. Lumipas ang alas 7 ng gabi, sumunod ang alas 8 hanggang sa sumapit ang alas 9. Walang text, walang chat, at walang anuman tawag mula kay Mark. Sinubukan ni Eduardo na tawagan ng mga kaklase at malalapit na kaibigan ng anak. Ayon sa kanila, maaga natapos ang huling subject ng engineering at nursing students noong araw na iyon. At malinaw nilang nakita si Mark na lumabas sa likod ng gate ng universidad bandang alas 4 ng hapon. Dito na nagsimulang manginig ang mga kamay at lumuha ang mga mata ng mag-asawa. Hindi ito normal para sa kanilang anak. May masamang nangyari. Alas 11:40 ng gabi. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay ay biglang binasag ng malakas na tunog ng cellphone. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw sa screen ng telepono. At nang sagutin ni Eduardo, ito na may kaba. Isang malamig, seryoso at binagong boses ng isang hindi kilalang lalaki ang bumungad sa kanya. Hawak namin ang anak mo. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay o tangkang magsumbong sa mga pulis. Kung gusto niyo pa siyang makitang buhay, maganda kayo ng 3 milyong piso. Sa kabila na matinding takot at banta sa buhay ng kanyang anak, alam ni Eduardo na hindi nila kaya ang laban na ito na mag-isa. Palihim, maingat at sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagtungo ang mag-asawa sa Camp Crame upang iulat ang krimen sa Anti-Kidnapping Group o ang AKG ng Philippine National Police. Dito na opisyal na nagsimula ang isang madugong karera laban sa oras upang inailigtas ang buhay ng isang biktima. Kinabukasan, maagang ikinasa ng mga otoridad ang isang masusing investigasyon. Ang unang hakbang ng mga eksperto, buuin ang timeline ng biktima at suriin ang bawat posibleng galaw ng mga sospek. Habang pinakikinggan muli ng mga tech experts ang recording ng tawag ng kidnapper, may isang mahalagang bagay na pumukaw sa pansin ng mga investigador. Ang salarin, masyadong maraming alam. Alam niya ang takbo ng negosyo ni Eduardo. Alam niya kung kailan maluwag ang cash flow at pera nito mula sa mga kliyente. At ang pinakamatindi sa lahat, tinawagan niya si Eduardo sa isang bagong business number. Isang numerong 2 linggo pa lamang nagagamit at hindi man lang nakasave sa telepono ng kanyang biktimang anak na si Mark.
Nangangahulugan lamang ito ng isang nakapandidiring bagay. Ang utak ng krimen ay hindi isang estranghero na nag-aabang sa dilim. Siya ay isang taong malapit, isang taong nasa loob mismo ng kanilang sariling bilog na buhay. Samantala, hinalughog at sinuri ng mga pulis ang lahat ng CCTV camera sa paligid ng universidad sa Pasig. At doon, nakakuha sila ng isang napakahalagang piraso ng puzzle. Bandang 4:08 ng hapon, nakita si Mark sa tapat ng isang convenience store. Hawak ang kanyang cellphone, tila may hinihintay siyang kakilala. Ilang sandali pa, isang puting sasakyan na walang plaka ngunit may markings na tila isang lumang taxi ang dahan-dahang pumarada sa tapat niya. Walang palatandaan ng pwersahan, walang sigawan o labanan, kusang sumakay si Mark sa loob ng sasakyan. Ibig sabihin, kilala niya ang driver o akala niya ligtas ang sasakyang iyon dahil may tiwala siya sa tao nagmamaneho nito. Habang nangyayari ang investigasyon, patuloy ang psychological na pressure sa pamilya Alcantara. Binigyan sila ng mga kidnapper ng 7 araw upang ilabas ang kabuuang pera. Dahil sa gipit at gulong-gulong sitwasyon, lumapit si Eduardo sa isang tao na itinuturing niyang higit pa sa tunay na kapatid. Ang matalik niyang kaibigan mula sa kabataan at mismong ninong sa binyag ni Mark, si Rodrigo Digong Santos. Si Ninong Digong ay matagal ng bahagi ng bawat okasyon at buhay ng pamilya. Siya ang laging katuwang ni Eduardo sa tuwing may problema sa negosyo o pamilya. Nang malaman ni Rodrigo ang nangyari, labis ang kanyang ipinakitang pagkagulat, panginginig at galit. Agad niyang niyakap ang kumpare at pinayuhan ito. Huwag kang mag-alala, kumpare. Narito ako. Pero pakinggan mo ko. Ibigay mo ng 3 milyong piso na hinihingi nila. Mas mahalaga ang buhay ng inaanak ko kaysa sa anumang halaga ng salapi. Huwag mo nang hintayin na saktan nila si Mark. Napatigil bigla si Eduardo. Ramdam niya ang tila malasakit ng kumpare. Ngunit may isang napakalamig na katotohanang biglang pumasok sa kanyang isip na nagpataas ng kanyang mga balahibo. Sa buong takbo ng kanilang pag-uusap simula kanina, kailanman na hindi binanggit ni Eduardo kay Rodrigo kung magkano ang eksaktong halaga ng ransom na hinihingi ng mga kidnapper. Paano nalaman ni Rodrigo na 3 milyong piso ang eksaktong halaga? Hindi pinakita ni Eduardo ang kanyang matinding hinala, ngunit agad niya itong ipinarating sa mga otoridad pagkaalis nito. Doon, opisyal at mabilis na isinama si Rodrigo bilang isang pangunahing person of interest. Isinailalim ng mga operatiba si Rodrigo sa isang palihim ngunit napakahigpit na surveillance ng pulisya. Doon dahan-dahang nabuksan ang isang madilim at nakakarimarim nitong sekreto. Si Rodrigo na kilala ng lahat bilang isang desenteng negosyante at mabuting ama ay baon na baon pala sa milyong-milyong pisong utang dahil sa kanyang malubha at talamak na adiksyon sa iligal na sugal at sa mga kasino. Hinahabol na siya ng mga armadong loan sharks at nanganganib na ang kanyang sariling buhay kung hindi siya makakabayad sa lalong madaling panahon. Kailangan niya na mabilis, malaki at madaling pera. At sa mga sumunod na araw ng pagsubaybay, napansin ng mga operatiba na madalas bumiyahe si Rodrigo patungo sa isang napakaliblib at bulubunduking bahagi ng Baras, Rizal. Isang lugar na malayong-malayo sa kanyang karaniwang ruta ng negosyo at tirahan. Habang papalapit ang itinakdang deadline, mas nagiging agresibo at marahas sa mga text ng mga kidnapper. Mas umiikli ang mga mensahe at puno ng mga pagbabanta na pupugutan ng ulo ang biktima. Ngunit hindi nila alam, sa tulong ng digital forensics at physical surveillance, unti-unti ay natutuntun na ng pulisya ang kanilang kuta. Ang lumang inabandonang bahay sa Baras ay pag-aari pala ng isang lalaking nagngangalang Alberto Cruz, isang dating tauhan sa construction ni Eduardo na tinanggal 2 taon na nakalilipas dahil sa napatunayang pagnanakaw ng mga mamahaling materyales.
May matinding galit at paghihiganti ito sa pamilya Alcantara. At ang kasabwat ni Alberto walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid na si Bernardo Cruz. Ang driver ng puting sasakyan na nagpanggap na taxi na sumundo kay Mark sa tapat ng convenience store. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan na nagtagpo sa isang malinaw na larawan. Si Rodrigo, ang utak na nagplano at nagbigay ng lahat ng kailangang impormasyon, habang ang magkapatid na Cruz ay nagsilbing mga maruruming kamay na dumukot at nagkulong sa biktima. Gabi ng October 18, 2021, isang araw bago ang itinakdang araw ng palitan ng pera at biktima. Nagpasya mga pinuno ng otoridad na hindi na nila hihintayin ang ransom drop. Masyadong mapanganib ang mga sospek at may malaking posibilidad na patayin pa rin si Mark kapag nakuha na nila ang pera upang hindi sila maisumbong nito. Ikinasa ang isang mapanganib na tactical rescue operation. Palihim, walang ingay at armado na matataas na kalibre ng armas na pinalibutan ng mga elite forces ang kuta ng mga salarin sa madilim na bahagi ng baras. Si Alberto nakasalukuyan nagpapakulo ng tubig sa maduming kusina. Hindi na siya nakapalag o nakasigaw pa na mabilis. Siyang itinumba at daganan ng mga operatiba sa sementadong sahig. Ngunit sa kabilang kwarto, narinig ng kapatid nitong si Bernardo ang kalabog. Agad niyang binuhat ang isang kalibre 38 na baril at tinangkang tumakas sa bintana habang marahas na nagpapaputok sa mga pulis. Subalit mas mabilis at mas sanay ang mga otoridad. Agad siyang nabaril sa kanyang kanang binti at mabilis na nadisarmahan bago pa man makagawa ng mas malaking pinsala. Nang mapasok ng mga pulis ang pinakamailalim at pinakamadilim na silid ng bahay, doon nila nakita ang kahabag-habag na kalagayan ni Mark. Nakatali ang mga kamay at paa gamit ang makapal na lubid, may maruming busal sa bibig, nanginginig sa matinding takot at labis na nangayayat dahil sa kawalan ng pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat ng trauma, siya ay buhay. Habang inililigtas si Mark sa baras, isang hiwalay na team ng mga pulis ang sabay na sumalakay sa marangyang bahay ni Rodrigo sa Antipolo. Nahuli si Rodrigo sa loob ng kanyang silid habang nagmamadaling nag-e-empake ng kanyang mga gamit. Handa nang tumakas patungo sa ibang bansa, bitbit ang kanyang pasaporte at ilang natitirang pera. Sa harap ng kanyang kumpare na si Eduardo, sa loob ng presinto, hindi makatingin ng diretsyo ang nagkasalang si Rodrigo, ang taong pinagkatiwalaan ng pamilya ng mahabang panahon. Ang taong tinawag na ninong na dapat ay nagpoprotekta at gumagabay sa bata. Ang siya palang bumatak at nagbenta rito sa mga kriminal para lamang may pambayad sa kanyang sariling utang sa sugal. Noong kalagitnaan ng taong 2023, matapos sa mahaba at masusing paglilitis, tuluyan nang ibinaba ng korte ang pinal na hatol. Sila Rodrigo Santos, Alberto Cruz at Bernardo Cruz ay napatunayan nagkasala ng walang anumang kaduda-duda sa krimen na kidnapping for ransom at hinatulan ng parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong na walang karapatan sa piyansa. Ligtas na nagbalik si Mark sa kanyang mapagmahal na pamilya, ngunit ang malalim na sugat sa kanyang emosyon, kaluluwa at isip ay hindi madaling maghihilom. Kinailangan niya ng ilang taon ng counseling at therapy upang dahan-dahang malampasan ang matinding trauma ng pagtataksil na ginawa ng kanyang sariling ninong. Ang totoong kwentong ito ay isang malakas at permanenteng babala sa bawat isa sa atin. Ang tunay na panganib sa mundong ito ay hindi laging nagmumula sa mga estrangherong nakasalubong natin sa madidilim na daan. Minsan, ang pinakamatatalim at pinakamalalalim na saksak ay nagmumula sa mga taong buong puso nating pinatutuloy sa ating mga tahanan. Binabahagian ng ating mga pinakatatagong sikreto at itinuturing nating bahagi ng pamilya. Mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan mo sa iyong buhay. Dahil ang taong akala mo ay laging handang tumulong sa iyo
na magbuhat ng iyong krus sa oras ng kagipitan, ay siya palang lihim at hadahan-dahang naghahanda ng mga pako na itatadhana upang ipako ka sa iyong sariling kamatayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel. Pindutin na rin ang notification bell para ikaw ang una makaalam sa mga bagong kaso at investigasyong aming itatampok. At ito, ang Tagalog Crime Diaries.